Paano malaman ang plano ng Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So sasagutin po natin yung tanong, paano ba malaman yung plano at iniisip ng Diyos? Well, dalawa po yung sagot dyan. Unang-una, may mga bagay na inihayag ang Diyos. At yung mga inihayag lang ng Diyos ang maaari nating malaman. So kung ano yung plano ng Diyos at iniisip ng Diyos na inihayag niya, yun lang ang pwede nating matuklasan. Pero yung mga bagay na itinago ng Diyos o sinekreto ng Diyos na siya lang nakakaalam, kahit kailan, kahit anong mangyari, hindi natin malalaman yon. So yung pag-usapan po natin ngayon ay yung salitang canonical, yung konsepto ng canonical. Na yung canonical po, may kinalaman po yan sa pag-preserve ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung ano yung nasa isip ng Diyos long time ago na gusto niyang malaman ng sangkatauhan na naisulat sa Biblia, yan po ay preserve ng Diyos. Kumbaga, kung ano yung dati, ganun pa rin hanggang ngayon, kaya malalaman pa rin natin kung ano yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. So, basic answer sa question na yun, no? Paano mo malalaman ang plano ng Diyos sa iyong buhay? Magbasa ka ng Bible. Unawain mo kung ano yung iniisip ng Diyos sa Biblia. Ano yung plano ng Diyos sa Biblia? Plano ng Diyos sa katauhan. Anong plano ng Diyos sa iyong buhay as far as the Bible is concerned? At doon po madidiscover natin, napaka-exciting palang mabuhay sa piling ng Diyos. Na yung canon po, pag sinabi natin canon, hindi po yan yung parang cannonball, no? Na panggera, parang artillery na meron kang gegerahin, gumagamit ka ng kanyon. Hindi po ganon. Yung canon po, the list of all the books that belong in the Bible. So ito po yung mga listahan ng mga books, mga aklat na pinag-compile, no? At ito yung bumubuo ng Biblia. So may ginagamit pong standard dyan. Kaya po yung ibig sabihin ng canon, literally, read, measuring rod, parang ruler, standard of measure. So standard po siya. Kasi dati po yung Bible hiwa-hiwalay. Sinulat ni Pablo, sinulat ni Pedro, sinulat ni Juan, ni Mateo, ni Lucas. Hiwa-hiwalay po yan. Tapos yung destination yan po, iba't ibang mga churches, iba't ibang mga house churches. So, magkakahiwalay po yan. Yung ibang mga tao, kino-compile nila. Bawa, na-compile nila yung sulat ni Mateo, Marcos, ilang mga sulat ni Pablo. So, meron silang, let's say, 6 na kasulatan. Yung iba, iba naman yung copy nila. So, dati, nung unang panahon, hindi yan magkakasama. Nakagaya na meron tayo 27 books sa New Testament, 39 books sa Old Testament. Well, sa time nila Apostle Paul, meron na silang Old Testament canon. Ibig sabihin, buo na yung Old Testament. Pero yung New Testament, hindi pa. Kasi sila yung sumulat nun. Kaya pag sinabing canonical, ito yung mga sumunod na mga Kristiyano na, no, inaalam na nila. Kumbaga, nire-recognize na nila. Alin dito sa mga sulat na to yung canonical. Pag sinabing canonical, pumasa sa standard na galing talaga sa mga apostol. So, canonical, a term describing preserved writings that are deemed to have divine authorship and therefore included in the canon of Scripture as God's words in written form. Noong unang panahon po kasi, yung unang mga Kristiyano, no, after mamatay ng mga apostol, meron ng mga iba't ibang mga kulto, mga maling katuruan, gumagawa ng sarili nilang listahan ng mga banal na kasulatan. Kaya ngayon, yung mga tunay na mga Kristiyano na puwersa, kailangan nating i-recognize talaga alin dito yung mga sulat ng mga apostol. So, meron po silang standard na ginamit. Number 1, apostolic origin. Kailan mga apostol talaga nagsulat o mga related sa mga apostol, kagaya ni Lucas. Pangalawa, doctrinal consistency. Dapat tama yung doktrina nito, hindi nagko-contradict sa ibang mga kasulatan. Pangatlo pong standard nila, universal acceptance. Ito dapat yung binabasa, ginagamit sa pagsamba ng lahat ng mga churches. Kumbaga, tanggap ng lahat ng mga churches, house churches nung unang panahon. So, meron pa po silang ibang mga kinukonsider, pero ito po yung 3 main things. Kailangan galing sa mga apostol. Si mga apostol po kasi nagsulat galing rin kay Jesus. So, from Jesus to the apostles to the writings. And dapat tama yung doktrina at tanggap ng iglesia worldwide. So, ito po yung ating pinagbabasihan. Bakit po? Sabi po sa Isaiah 40 and verse 8 at maraming mga kasulatan sa Biblia, sabi nito, the grass withers and the flowers fall, but the word of God endures forever. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag, pero ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman.
So, sinasabi dito sa Isaiah na meron tayong Diyos na nagpapanatili ng kanyang mga salita. Sabi po sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Sa Tagalog po, una sa lahat dapat ninyong malaman ito, na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Sa makatuwid, merong Diyos na nangungusap sa pamamagitan ng Santong Espiritu na ginagamit yung mga tao. At kung yung mga tao man, yung mga propeta or yung mga apostol, nagsulat sila yung ginamit ng Santong Espiritu para maisulat yung salita ng Diyos. So, merong Diyos na nagsulat, gamit yung mga tao. At meron ding Diyos na nag-preserve. Yung Diyos na pinaka-ultimate author, masasabi natin siya talaga yung author, yung banal na Espiritu. Siya rin yung nag-preserve. But the word of our God endures forever. Sabi dito sa Psalm 119 verse 89, your word, Lord, is eternal. It stands firm in the heavens. Ang salita mo, O Yahweh, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. And again, sabi po sa Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. So ito po yung ilan nating mga katuruan. Number 1, the divine author has preserved His word. Yung divine author, yung Santong Espiritu, yung Diyos, siya yung author. Ginamit yung mga tao para maisulat yung banal na kasulatan. Siya rin yung nag-preserve ng banal na kasulatan. Preserve, ibig sabihin, iningatan para hindi magkaroon ng mga maling katuruan, para hindi magkaroon ng mga heresy, para hindi siya, kumbaga, contaminate na mga opinion at maling-maling mga interpretasyon ng mga tao. Pangalawa po, the church recognized God's word. So, alam natin na merong Diyos na nagsalita at ginamit niya yung mga tao na nagsulat. At alam din natin yung Diyos, preserve yung kanyang mga salita. Kaya nung unang panahon, yung church, yung early church, ang ginawa nila, ni-recognize nila. Hindi nila create yung salita ng Diyos, hindi sa kanila nag-originate yung salita ng Diyos, halip ni-recognize lang nila. Kumbaga, nandyan na yung salita ng Diyos, binigyan mo lang ng recognition na ito, kasama to sa canon. Itong sulat ni Pablo na to, canonical to, kasama dapat to sa Biblia natin. So, the church recognizes God's word. Yan po ang nangyari sa history. Again, hiwa-hiwalay po yung Biblia nung unang panahon, yung mga sulat ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Mateo, Marcos, Lucas, ni James. Pero, yung church po, ang ginawa nila, dahil maraming mga maling katuruan na lumalaganap ng unang panahon, ginawa nila, kinolekta na nila yung mga writings, ni-recognize na nila. At nabuo nila yung 27 books of the Bible. Ano po yung standard na ginamit nila? Number 1, apostolic origin, dapat galing sa mga apostles. Doctrinal consistency, dapat hindi sumasalungat sa mga doktrina ng mga apostol at mga existing writings. Pangatlo po, universal acceptance, tinatanggap ng church noong unang panahon, ng lahat ng iglesia noong unang panahon. At pangatlo po, the Word of God has been preserved until now. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos na naisulat long time ago, preserved throughout history at hanggang ngayon, na-preserve pa rin po. Napakalaga po niyan. Bakit po? Ito po kasi yung application natin. Number 1, be confident that God has preserved His Word. Since preserved ng Diyos yung kanyang salita throughout history, throughout the centuries, ngayon, magkakaroon tayo ng confidence na kung anong meron tayong binabasa ngayon, yan ang salita ng Diyos. Preserved ng Diyos yan. Marami po kasing mga relihiyon ang nagsasabi yung Bible corrupt, na-contaminate na, nagkaroon na ng mga mali-maling interpretasyon, kaya meron na silang bagong Bible. No? Makikita niyo po yan sa iba't ibang mga relihiyon na yung Bible para sa kanila corrupt, kaya meron na silang bagong Biblia. Bagong sacred writing, kung ano man yun, no? Alam nyo na yon. Pag sinearch nyo yung ibang mga reliyon na merong Bible, tapos merong pang mas mataas sa Bible, yun na yon.
Pero tayo mga kapatid, be confident that God has preserved His Word. Hindi mako-contaminate ang salita ng Diyos dahil merong Diyos na nagsulat at yung Diyos na nagsulat sa pamagitan ng tao, yun din ang nag-preserve ng kanyang salita. That's why, point number 2, read the Bible and know the heart of God. Basahin po natin yung Biblia at doon malalaman natin ano bang nasa puso ng Diyos. Nandyan yan sa Biblia. Ano ba yung tinitubok ng puso ng Diyos? Ano ba yung nasa isip ng Diyos na gusto niyang malaman ng tao? Ano ba yung plano ng Diyos sa sangkatauhan? Bakit kanya nilikha? Bakit niya nilikha ang sangkatauhan? Bakit kumikilos ang Diyos throughout history? Anong role mo sa istorya ng Diyos? Anong plano ng Diyos sa iyong buhay? Makikita po natin yan sa Biblia. So read the Bible and know the heart of God. Know the plan of God. Know the mind of God. Sabi nga ni Pastor Peter Tanchi, when you read the Bible, you are reading the mind of God. Kaya po napakaganda na basahin ng Biblia kasi iyan yung revelation ng Diyos sa atin. Inihayag ng Diyos yung laman ng puso't isipan niya para sa atin. Isipin niyo po yung Bible, love letter ng Diyos. At preserve ng Diyos yung love letter niya para talaga malaman natin yung tunay na salita ng Diyos. And number 3 po, we don't just read the Bible, we study. Yung iba po kasi pag nagbasa ng Bible, isang verse lang, okay, that's enough, close na. Ano na yun? Okay na. Mga kapatid, hindi po natin binabasa yung Bible na parang random lang. Basa dito ng isang verse, sapat na yon. Ginagawa lang po nating ritual at tradisyon yung pagbabasa ng Bible. When we read the Bible, we study the Bible. Inuunawa talaga natin yung Biblia. Ano talagang nakasaad dito? Ano yung konteksto? Ano yung background? Anong nangyayari? Sino nagsasalita? Sino kinakausap? Ano yung pinapahiwatig nito? Ano yung tinuturo nito patungkol sa karakter ng Diyos? Sino yung tao dito sa binabasa ko? Anong klase tayong mga tao, no? Anong nire-reveal ng Biblia patungkol sa ating sarili, patungkol sa kung sino ang Diyos. So we study God's Word when daily po, araw-araw. And diligently, nang merong kasipagan. Kasi po kapag ang ganun ang approach natin sa Bible, pagbuklat natin, basa, close, wala pong kasipagan doon. Ang sinasabi po ng Biblia, we have to study the Word of God with diligence. Masipag, inuunawa talaga. Alam niyo po, kapag ang approach natin sa Bible ay meron talagang intensyon na unawain ang salita ng Diyos, diyan po natin pinapakita na, Lord, mahal kita with all my mind. Alam niyo po, sabi sa Bible, love the Lord God with all your heart, mind, soul, strength. Kaya po, pag binabasa natin yung Biblia na may intensyon na unawain ang sinasabi ng Diyos, that's part of worshiping God, loving God with all of our minds. Kapag sinasa puso natin, that's sinusunod natin yung salita ng Diyos, yun na yung loving God with all of our heart, with all of our strength, with all of our soul. Now, dito po sa ating topic, yung tanong po natin, paano mo malalaman ang plano ng Diyos sa iyong buhay? Ako po, natuklasan ko yung plano ng Diyos sa aking buhay sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Naunawaan ko na mahalaga pala sa Diyos yung Great Commission. Mahalaga pala sa Diyos yung magkaroon ng restoration, healing dito sa mundo. Magkaroon ng kaayusan dito sa mundo. Nung nakita ko yung plano ng Diyos dito sa mundo, nakita ko rin yung sarili ko na, Lord, tinatawag mo pala ako para maging parte ng plano mo na inihayag mo sa Biblia. Ang goal pala ng buhay ko ay maging parte ng Great Commission ng Panginoong Jesucristo, na madisipulo yung maraming tao at mailapit sa Diyos, at sila rin ay maging kapwa ko sumasamba at sumusunod sa ating Diyos. Kaya po, pag nagbabasa ka ng Biblia, makikita mo kung ano nasa puso ng Diyos. At kung ano yung nasa puso ng Diyos, mapupunta rin yun sa puso mo. May isa sa puso mo rin. At kung ano ang nais ng Diyos na klase ng pamumuhay na dapat mo ipamuhay, yun din ang ipapamuhay mo. Lahat ng parte at aspeto ng buhay mo magkakaroon ng kaayusan at direksyon. Para po sa ating question, sa ating discussion, how does believing that God has preserved His Word inspires us to study the Bible more? Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for preserving your Word throughout history. I believe that every word in the Bible comes from you and remains true today. Help me to read your Word diligently, knowing that it reveals your heart, mind, and plan for my life. Give me the desire to study it daily,
Let your word shape my thoughts, guide my actions, and strengthen my faith. Help me not just to read, but to obey faithfully the commands in the Bible. Thank you for speaking to me through your written word. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa katuwang natin, partner natin sa devotion na ito, si Brother Dave. At hello po sa lahat ng mga Pilipino sa Korea na nanonood po dito sa ating channel. And binabati ko rin po si Arnel Mindanao. Maraming salamat sa iyo kapatid sa iyong suporta dito sa ating channel. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Now kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.